Huwag ka munang bumili ng tablet. Oo, seryoso ko. Kasi ngayong 2025 sobrang daming bagong tablet na nagsisilabasan at halos lahat may promo o sale na sobrang sulit. Ang problema, ang dami mong pagpipilian kaya kung bibili ka ngayon baka magkamali ka ng pili. Kaya sa video na to pag-uusapan natin ang top 5 tablets na sulit ngayong 2025. Pero take note, in any order to ha, ibig sabihin hindi ito ranking mula sa pinakamahal o pinakamalakas. Kasi bawat isa may kanya-kanyang highlight. May pang gaming, may pang editing, may productivity at syempre yung mga sulit budget tablet. Kaya siguraduhin mong tapusin mo tong video kasi baka yung tablet na hindi mo pinapansin, yun pala yung perfect para sa'yo. Unang pasabog agad si PocoPad. Yung iba sa inyo alam na agad to kapag Poco performance palagi ang puhunan. Pero this time hindi phone kundi tablet. Meron tong 12.1 inch 2.5K IPS LCD display na may 120Hz refresh rate at 600 nits brightness. Kung mahilig kang manood ng Netflix o maglaro ng Mobile Legends, mapapawaw ka dito. Kasi ang laki ng screen, ang linaw ng colors at sobrang smooth ng motion dahil sa 120Hz. Tapos may Dolby Vision at Dolby Atmos support pa, powered by quad speakers, kaya kahit wala kang headset, goods na goods ang tunog. Dito lumalabas ang totoong Poco DNA, naka Snapdragon 7S Gen 2 na to with Antutu score na around 600k. Ibig sabihin kahit maglaro ka ng Genshin Impact, CODM o PUBG, kaya nitong i-handle sa medium to high settings. At dahil may 8GB RAM at 256GB storage, panalo na rin sa multitasking. Isa to sa mga highlight ng PocoPad. Meron siyang 10,000 mAh battery na may 33 watts fast charging. Sa practical side naman, para sa mga estudyante, perfect to for note-taking, reading PDFs o pag-edit ng slides. Para sa mga freelancers naman, panalo to para sa mga productivity tulad ng Canva design o content editing. At para sa mga casual users naman, sulit din pang entertainment device sa bahay o pang travel. Sa around 10k pag sale, ang PocoPad ay isang sulit powerhouse na tablet. Above average ang display at battery. Solid din ang chipset at highlight talaga ang price to performance ratio. Next, eto naman si Tecno Megapad 11. At kung akala mo wala nang mas mura pa sa PocoPad, well, eto ang sagot. Presyo pa lang panalo na. 8,000 lang pero bit-bit niya na yung mga specs na usually makikita mo sa mas mahal na tablet. Meron kang 11-inch Full HD Plus IPS LCD panel na may 90Hz refresh rate at 440 nits brightness. Sa madaling salita, malinaw, malaki at fluid pa rin kahit budget device lang. Kaya kung trip mong manood ng Netflix, YouTube o mag-scroll sa TikTok, panalo to. At speaking of viewing experience, meron din itong quad speakers kaya kahit budget tablet siya, hindi bitin sa tunog. Sa loob, meron siyang Helio G99 processor at Antutu score na 400k. Hindi siya pang hardcore gaming pero sa presyo niya, sulit na sulit. Kayang-kaya niya ang ML, CODM at PUBG tapos may 8GB RAM ka pa plus 256GB storage which is rare sa under 8k range. Meron itong 13 megapixel main at 8 megapixel front camera. Pagdating naman sa battery, solid din. May 8,000 mAh ka dito na may 18 watts charging which is sapat na to para tumagal buong araw sa light to moderate use. Now, para kanino nga ba tong tablet na to? Perfect to para sa mga estudyante, freelancer o kahit sa mga gusto lang ng malaking screen pang entertainment. Kung daily task lang naman ang kailangan mo tulad ng browsing, Netflix, social media at light gaming, hindi mo kailangan gumastos ng malaki. Kaya kung nagsisimula ka pa lang at gusto mong magka-tablet ng malaki at malinaw, ito yung sagot. For 8,000 pesos, sulit to the max to. Isa to sa best budget tablets ngayong 2025. Yung iba kasing katapat nito sa price, nasa 60Hz lang. Sunod sa listahan, big jump tayo, si Redmi Pad Pro 5G. At oo, may 5G connectivity na to. Kaya kung lagi kang nasa biyahe o palaging on the go, perfect tong tablet na to para sa'yo. Meron siyang 12.1 inch 2.5K IPS LCD panel na may 120Hz refresh rate at 600 nits brightness. Ibig sabihin, solid ang visual experience at protected din ng Gorilla Glass 3. Supported din ng Dolby Vision, kaya kung mahilig kang manood, mapapansin mo agad yung lalim ng kulay at clarity ng contrast. Hindi magaspang yung kulay, hindi din flat. Talagang premium look kahit mid-range tablet lang. Sa loob, naka Snapdragon 7S Gen 2 din siya. Same chipset na gamit ng PocoPad. Pero may isang malaking edge, yun yung 5G connectivity. Perfect para sa mga freelance
freelancer na laging nasa labas o estudyante na gusto ng reliable internet kahit saan. Take note lang ha, dapat reliable din yung service provider mo. May Antutu score na 559K, so halos pareho lang ng power level ng PocoPad. May 8GB RAM at 256GB UFS 2.2 storage, kaya smooth pa rin kahit sabay-sabay kang mag-open ng apps. Pagdating sa camera setup, simple pero functional. 8 megapixel main at 8 megapixel selfie. May 10,000 mAh battery na may 33 watts fast charging. So kahit heavy ka sa media consumption or gaming, kaya yan. Ngayon, para kanino tong tablet na to? Kung isa kang freelancer o laging nagwo-work outside o content creator na kailangan ng fast upload speed, ito yung tablet na swak sa lifestyle mo. Highlight nito ay connectivity at display quality. Average lang sa camera, pero overall isang solid pick to sa 13K range. Now, punta naman tayo sa big name, si iPad 11th Gen. At kung may tinatawag na benchmark pagdating sa tablet, eto na yon, the gold standard. Kasi sa loob ng halos 10 years, ang iPad ang naging sukatan ng performance, design at software experience sa tablet world. Meron kang 11-inch liquid retina panel na may 500 nits brightness at accurate color calibration. Ibig sabihin kahit indoor o outdoor use, vibrant at consistent ang kulay. Pagdating sa viewing experience, malinaw, balance at natural. Kaya kung mahilig ka sa editing, content creation o kahit watching, mapapansin mo talaga yung attention to detail ng Apple display. At dahil liquid retina na to, supported din ng True Tone, kaya perfect for color accurate tasks, lalo na kung nag-e-edit ka ng photo or video professionally. Next, pag-usapan natin ang performance. Under the hood, powered by A16 Bionic chip. Ito din yung same chip na ginamit sa flagship na iPhones. Ito dapat hindi na to i-mention, pero para alam mo na din, ang Antutu score nito ay 1.3 million. Walang kahirap-hirap kahit mag-edit ka ng 4K videos o mag-multitask ng 3 productivity apps. Marami din kasi nagko-compare ng Antutu score ng Android at Apple, pero hindi to fair. Kasi iba ang architecture at optimization ng Apple devices, kaya kahit mas mababa ang score sa benchmark, mas efficient naman ang performance. Well, parang prutas lang talaga yan. Hindi mo pwedeng i-compare ang Apple sa Orange dahil magkaiba talaga sila. Pero ang kagandahan, ikaw pa rin naman ang mamimili ng gusto mong device. Meron din tong 8GB RAM at 256GB storage. Meron siyang 12 megapixel rear camera na capable sa 4K at 60 FPS. Andyan din ang 12 megapixel ultra-wide selfie. Battery-wise, meron siyang 7,600 mAh capacity with 20 watts wired charging. Para sa mga estudyante, perfect to sa note-taking at research. Para naman sa mga freelancers, ideal pang edit ng videos, Canva project o client presentation. Para naman sa content creators, walang ka-effort to mag-render ng video. Ang highlight nito ay stability, performance at editing capability. Kumbaga, ito ang gold standard ng productivity tablets. Kung kaya ng budget mo, pag sale, makukuha mo to ng 20K, and this is the best long-term investment sa buong listahan. Ito kasi yung tablet na tatagal, reliable at consistent kahit ilang taon pa. Share ko na din, yung iPad 2 ko noon nung 2011, tumagal din sa akin ng 7 years. Imagine mo, nabili ko ng 22K pero tumagal ng 7 years. Para sa akin, sulit na sulit na. At finally, andito din si Xiaomi Pad Mini. At kahit halos pareho ng presyo sa iPad, iba naman ang target market nito. Kung si iPad ay productivity king, eto naman ang compact gaming beast. Meron siyang 8.8-inch 3K IPS LCD panel na may 165Hz at 700 nits brightness. Add mo pa ang Dolby Vision at HDR10 support. Kaya kung gamer ka na gusto ng compact pero powerful tablet, mapapangiti ka dito. Kasi maliit siya sa size, yung display quality parang flagship phone na pinalaki. Hindi lang siya pang media, pang serious gaming talaga. Under the hood, may Dimensity 9400 Plus processor na may Antutu score na 2.5 million. Kaya grabe to, literal na gaming beast sa compact size. Ibig sabihin, kahit maglaro ka ng Genshin sa high settings, stable at smooth pa rin ang frame rate. Tapos may 8GB RAM at 256GB UFS 4.1 storage at naka Android 15. Meron siyang 13 megapixel rear camera na kayang mag-record ng 4K at 30 FPS at 8 megapixel selfie. Hindi ito ang main focus ng mga tablet pero good enough na for meetings. May Dolby Atmos stereo speakers din with high-res audio certification. Kaya kahit maliit, malakas at malinis pa rin ang tunog. Meron siyang 7,500 mAh na may 67 watts fast charging plus 18 watts reverse wired charging. Kaya kung isa kang mobile gamer o creator na gusto ng maliit pero malakas na tablet, the Xiaomi Pad Mini hits the sweet spot. Pwede mo siyang gawing
gaming setup, tablet, or daily driver para sa productivity at media. Makukuha mo din to pag sale ng around 20k. So ayan yung top 5 best tablets natin ng 2025 in any order. Kaya kung gusto mo ng budget all-rounder, go for Tecno Megapad 11 or PocoPad. Kung gusto mo ng 5G at premium display, panalo si Redmi Pad Pro 5G. Kung editing at stability ang hanap mo, walang tatalo sa iPad 11th Gen. At kung pure gaming ang priority mo, walang duda, Xiaomi Pad Mini ang bida. Comment mo nga sa baba kung alin yung gusto mong bilhin. Make sure to subscribe din kasi mas malupit yung susunod nating video.